Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mga Has Interviews. Ang pag-uusapan natin, ang PhilHealth benefits. Meron daw dagdag na benepisyo, pero may dagdag ding contribution. Kasama po natin ngayon, pag-uusapan niya mga bagay na yan, si Mr. Ray Balenya. Siya po ang Acting Vice President ng Corporate Affairs Group ng Philippine Health Insurance Corporation. Magandang araw, Mr. Ray. Magandang araw, Ma'am Malu, at syempre sa lahat ng inyo pong mga taga-subaybay. Kami po ay nagpapasalamat in advance, Ma'am Malu, sa pagkakataon po na maging bahagi po ng inyo pong programa. Okay, abay batang PhilHealth ito nung una pang panahon, 1990s. Mulang pagka-graduate yata sa Polytechnic University of the Philippines kung saan siya parang pamantasang sinta daw niya yon. Kwento nyo nga sa amin, ano tong dagdag na benepisyo ng PhilHealth na medyo talk of the town ngayon pero level off lang tayo, ano ba talaga ang meron? Well, Ma'am Malu, since last year ay marami po tayo ng mga in-enhance, pinalawak, pinagbuti ng mga PhilHealth benefits. At kung matatandaan po natin, last year ay nasuspended, ba, yung pong implementation ng premium adjustment. Dapat siya ay magiging 4.5%. Nanatili po tayo at 4% ng atin pong buwanang kinikita. So despite that, Ma'am Malu, ay nagawa po ng PhilHealth na palawakin po at enhance yung mga pangunahing benefits natin. Nagsimula po tayo doon sa coverage natin para sa dialysis patients. Dati-rati po yan, Ma'am Malu, 90 sessions kada taon ang sagot ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease stage 5. Pero inaprubahan po ng ating PhilHealth Board na ito po'y gawing 156 na sessions po. Yung pong 156 sessions, yan na po yung kabuuang requirement ng isa pong pasyente sa kanyang pagdadialysis sa buong isang taon. Kaya kung dati-rati tinitipid-tipid ng mga pasyente yung kanilang 90 sessions, ngayon po hindi na. Makukumpleto po nila yung kanilang dialysis treatment na hindi po nagtitipid sapagkat lahat po covered na po ng PhilHealth. Mr. Ray, pero may nauna na kayong adjustment sa benefits ninyo liban dito sa dialysis treatment, yung sessions na todo na hanggang 150 plus treatment sessions. Ano pa ho ba yung naidagdag na benepisyo ng mga nakalipas na panahon? Well, dati-rati wala tayong outpatient mental health package, Ma'am Malu. Pero ngayon ay meron na po. Inilunsad natin yan noong Oktubre in tandem with the Department of Health. Alam natin na marami tayong mga kababayan na mangangailangan po nito, especially marami sa atin nahirapan nitong nakaraang pandemya. So meron po tayong dalawang pakete dyan. Depende po sa mga serbisyong i-require ng pasyente. Meron pong 9,000 pesos, meron pong 16,000 pesos. Yung pong 16,000, meron na po yan na specialist care. Ano po? So dati-rati wala po tayo niyan at yan ay inaprubahan din ng ating PhilHealth Board. Bukod po dyan, may ilang mga conditions na talaga pong napakabigat ang epekto sa mga pasyente. So ito yung tinatawag na yung burden of disease, no? At may tatlo pong conditions tayo na na-enhance last year. Yung ating high-risk pneumonia, Ma'am Malu, ay dati yan ay 32,000 pesos. Yan ay ginawang 90,100. Almost triple, Ma'am Malu, yung naging pagtaas sa high-risk pneumonia. Yung pong stroke, meron pong dalawang klaseng stroke. Merong ischemic stroke at hemorrhagic stroke. Yung hemorrhagic stroke, dati-rati 38,000 pesos, naging 80,000 pesos. More than double, At yun naman pong ischemic stroke, dating 28,000, naging 76,000. So more than double din. So yan po ang ating mga pangunahing na-accomplish last year. At bukod dyan, syempre pinagbuti din natin yung atin pong ilang Z-benefit packages. At kamakailan po, Ma'am Malu, nag-take effect noong February 14, Valentine's Day at anibersaryo ng PhilHealth, na lahat po ng mga na-admit sa ating mga accredited facilities noong February 14 ay ang kanila pong benepisyo ay mas mataas na po ng 30%. So yung ating mga case rate packages ay
atin pong tinaas, no, by 30%. So malaking aumento po ito at syempre nahabol natin miski paano, no, yung naging effect ng medical inflation. So ibig sabihin po, bukod dun sa mga select conditions na talagang high burden, no, sa mga pasyente at mangangailangan ng mas malaking aumento, ay yung the rest of the case rate packages ay ang decision na, sige, magsagawa na tayo ng inflation adjustment rate, and that is 30%. Bago tayong malunod sa mga numero, ano po, ipaliwanag lang ho natin. Yung full package, pwedeng makuha o maibigay doon sa pasyente. Kasama na yan bale sa gamot, laboratory, board and room and board, yung hospital room, ano po. Ibig sabihin, hindi ho yan parang one time na ibibigay na buong amount. Yan ho dapat kasama doon sa nailista at na-receive na mga serbisyo. Di ba po? Pag kayo'y nasa ospital, pag na-ospital. Tama po kayo, Ma'am Malu, yung atin pong mga package, no, na nagtaas ng by 30%, ang coverage na po niyan ay lahat po ng mga items na nabanggit po ninyo, Correct. no, from room and board, yung mga gamot, mga laboratorio, at Mm, merong ding component dyan para po sa professional fees, no? So right. pati po yung bayad sa doktor ay covered na rin po ng atin pong mga packages na itinaas po natin by 30%. Pero sa totoo lang po, Mr. Ray, kapag ka ikaw ay na-ospital, itong mga sinasabi ninyo, ano po, liban dun sa dialysis treatment sessions, pero pag nasa ospital ka na, halimbawa, ischemic heart disease, yung sinasabi hemorrhagic heart disease, abay, daan-libong piso ang magagastos mo sa loob lamang ng ilang araw. Lalo na kung ang parang ang PhilHealth, sabi nila, ang kalakaran, hanggang 20% ang kakayanin sa coverage. Kung halimbawa, ang iyong bill, umabot ng kalahating milyon, 20% ang ilalagak ng PhilHealth at within the package ceiling. Tama po? Opo, kasi ang atin pong talagang maibabayad sa ospital ay yung talaga pong nakaset, no, na amount Correct. ng package. Mhm, mhm. Pero meron hong mga gamot at mga serbisyo na ang sinasabi ng mga ibang ospital, kasi po kami rin po may pamilya, member ng pamilya na na-ospital, hindi covered ng PhilHealth o wala sa inyong approved medicines na i-cover ng PhilHealth insurance. Tama po ba? Tama po, Ma'am Malu, sapagkat ang atin naman pong limitation dyan ay yung itinakda po sa batas, no, na ang tangi lamang na Mm, mga gamot na maaari po nating bayaran ay yun pong mga gamot na nasa Philippine National Formulary. correct. So yun po yung isang limitation, no, at wala pong magagawa ang PhilHealth sapagkat yan po yung itinakda sa batas. Correct. Pero ang magandang development po, yan ay isang issue, no, na talagang matama na pinag-aaralan po ng PhilHealth Management sapagkat lagi po tayong nakikipag-usap sa atin pong mga partners, no? At isa yan sa lumabas sa mga stakeholder meetings namin nitong Enero. So isang item yan na sa tingin ko ay talagang nasa priority po ng PhilHealth. At Okay. kung mangangailangan niya ng amyenda sa batas, tamang-tama. Meron ngayong panawagan si Speaker Romualdez na reviewin yung charter ng PhilHealth, malamang isa yan sa mga items na mapag-uusapan at maaaring isa yan sa mga pwedeng maging amyenda nang sa gayon, maa-address natin yung naging limitations na binanggit po ninyo, Ma'am Malu. So, kung mga welcome developments itong pagdagdag, ano po, ng mga benefits packages nyo. Pero, sa totoo lang, abay, tinaas nyo rin naman yung premium payments. Di ba po? From 4 to 4.5 at ngayon 5%. Ilinaw lang po natin, yung minimum ano po, yung 10,000 kada buwan, ang Mhm. sinisweldo, 5%, 500 pesos ang PhilHealth contribution. Ano ho yung, pagka naman ho, halimbawa, 80,000, 190,000, yung sinisweldo kada buwan, abay, aabot ng 4,000 pesos ang iyong monthly contribution sa PhilHealth. Sa totoo lang, sa isang taon, yun hong lowest rate, ano po, magbabayad sa PhilHealth ng 6,000 piso kada taon. Yun naman pong medyo mataas ang sweldo, magbabayad sa PhilHealth ng halos 48,000 pesos kada taon. Yun ho ba'y patas? Kasi kung hindi ka naman ma-ospital, wala ka naman benepisyo sa PhilHealth. Well, Ma'am Malu, sagutin ko po yung pinakahuling tanong po ninyo, no? Sapagkat
kung hindi Inaas. tayo magkakasakit, no? Hindi natin magagamit ito. Well, sa totoo lang, tayo po ay isang health insurance, no, Ma'am Malu, na atin pong idinadaos talaga sapagkat alam natin ayaw man nating magkasakit ay may panatag yung loob natin na kapag ayaw man natin pero may nagkasakit sa pamilya ay meron po tayong PhilHealth benefits, no, na magagamit. Sa halip na tayo po ay magsasangla, mangungutang o kaya merong anak na titigil sa pag-aaral. So yan po ang halaga ng PhilHealth, no, sa bawat pamilyang Pilipino. So idinadaos natin ito, health insurance, at sa totoo lang ayaw nating gamitin talaga ito sapagkat ayaw nating magkasakit. Pero kung talagang may magkakasakit, meron tayong magagamit na benepisyo. Alright. Ngayon, yan ang halaga po, no, ng atin pong health insurance sa Mamalu. Okay. At para humalinaw lang din, ano, kasi ang inyo pong paying members, aabot ng 36 million Filipinos. Pero pag idinagdag yung kanilang mga dependents, ang beneficiaries nila, aabot ng lagpas 50 million Filipinos in all, ano po, yung mga anak-anak. Pero yung inyong non-paying o yung hindi premium clients, ito po yung suportado ninyo, yung mga senior citizens, PWD, yung nasa 4 piece, aabot ho ng parang 29 million pesos. Sorry, 23 million Filipinos. So, ibig sabihin, 1:1.5 yung nagbabayad at yung hindi nagbabayad ay yung 23 million. Ito yung galing sa budget na inilalagak sa PhilHealth ng mga taxpayers taon-taon. Tama po ba? Tama So, ibig po. sabihin, ang inyo pong income, yung mga nagbibigay ng premium, yung 500 pesos to 4,000 pesos kada buwan, at yung galing sa budget na ina-allocate taon-taon ng ating gobyerno para sa PhilHealth. Tama po ba? Tama po kayo, Ma'am Malu, sapagkat yung mga direct contributors, no, sila talaga yung nagbabayad ng contribution sapagkat may kakayanan po na magbayad. So ang bulto po niyan, Ma'am Malu, ay yun pong mga nasa employed o formal economy, no? So ang bulto niyan, mga around 21 million, ay yun Correct. pong mga pribado at pampublikong mga empleyado po. So tama naman po, Ma'am Malu, dyan talaga ang mga main source, no, ng funding, yung social health insurance contributions, ng Correct. mga direct subsidies para po doon sa taunang premium naman ng mga walang kakayanang magbayad o mga vulnerable sectors na ayon sa itinakda ng mga special laws. All right. Ang inyong funding hubale, parang ang report ninyo nung nakaraang taon tumaas. Ano po yung premium collections ninyo ng 32 billion pesos yata. Pero yung inyong budget na hiningi sa gobyerno 101 billion pesos. So parang 1:2, 1:3 ang difference. Ano po? So ibig sabihin, kailangang sustentuhan kayo tuloy-tuloy dahil kung hindi, lalagapak ang PhilHealth, mawawala sa picture, at kayo na rin mismo, yung inyong acting president, na nagsabi na kung hindi kayo tutulungan ng PAGCOR at PCSO, baka hanggang 2027 na lang mabubuhay ang PhilHealth. Pakilinaw nga po yun. So, collection nyo, mga 32 billion, government budget subsidy, 101 billion pesos. How can PhilHealth be really financially viable? Well, alam mo, Ma'am Malu, no, una, ang ating national government ay committed na taon-taon, no, ay nagbibigay ng government subsidy sapagkat marami tayong mga indirect contributors na talagang by law ay tutustusan ng gobyerno. However, for 2024, kung nabalitaan po ninyo, yung atin pong 100 billion ay na-reduce yan by 40 billion, di ho ba? So last minute nagkaroon po ng reduction. Pero ang katotohanan niyan, Ma'am Malu, no, ay hindi naman po madideplete, no, yung ating pondo sapagkat as we speak now, no, meron tayong matatag na financial position sapagkat sabi nga nila sa mga nakaraan ay meron tayong mga surplus funds, no, at matatag ang ating reserve fund. At ito po ang nakikita natin na talagang tutustos doon sa maraming mga benefit enhancements na ginagawa na po ng PhilHealth since last year and this year and in the next 2 years. Alam Okay. niyo po, sa pag-enhance ng mga packages na ito at sa pagtaas ng awareness ng mga kababayan natin na, malaki na pala yung PhilHealth benefit ko. Yung mga nagdadalawang isip pa na magpa-ospital, magpagamot,
magde-decide na sila na magpa-ospital, magpagamot. And therefore, tataas yung utilization. So before we know it, yung atin pong mga surplus funds, no, mamamaximize na natin yan sa kapakinabangan ng mga pasyente. Alright. Ano po yung sinasabi niyo surplus funds? Ibig sabihin, meron kayong savings at paano niyo yun, ano yung total nun? Magkano na po yun? Kasi di ho ba pagka merong excess budget, dapat i-revert sa treasury kada taon? Kayo ba yung nagtatago ng surplus funds? Batay sa naging pahayag kanina, no, ng ating President and CEO, si Sir Mandy Ledesma, uh, parang more or less meron tayong 500, no, billion na reserve fund. No? At Uh-huh. napakatatag po, napakalaki po nito. So mukha lang ngayon malaki, no, sapagkat nagki-kick in pa lang, Ma'am Malu, yung mga enhancements na ginawa natin last year. Sabi ko nga, kapag ka ito, lalo na, no, mas napalawak pa natin yung ating mga benefit packages at tumaas yung awareness lalo ng mga miyembro, yung utilization, naturally, tataas po yan, no? At Right. talagang mamamaximize natin ito. So yan Alright. ngayon ang strategy ng PhilHealth ayon sa batas. Pagbutihin, ayusin, palakihin yung benefit packages. Yaman din lamang na meron tayong sabihin na natin extrang pondo. Alright. So pinalalaki natin ito nang sa gayon pag nag-utilize yung miyembro, substantial, no? Damang-dama yung kanilang PhilHealth coverage. Magandang balita po yan, yung sinasabi niyo may surplus, ano po, na 500 billion pesos. Saan po galing yun? Kasi noon lang hong mga 2021, 2022, ang sabi ng DOH, talagang kailangan kayong suportahan dahil kung hindi, deficit ang income o ang revenue position ng PhilHealth. Saan ho galing yung 500 billion pesos? Well, syempre, Mamalu, una sa epesyente, no, na pag-collect po natin. Hindi lang Mm. sa epesyenteng pag-collect, Yun. yun pong dire-diretsong suporta at pagre-remit ng mga employers, Mm. pagbabayad ng ating mga miyembro. So Mm. talaga pong naroon, no, yung pagtatalaga, suporta ng ating mga members sa kanila pong PhilHealth. Mm. Ikalawa, syempre, ay sabi nga, no, hindi naman lahat po nagkakasakit, di ba, Ma'am Malu? Hindi naman lahat magre-require ng confinement, di ba? So kaya nagkakaroon po, no, ng mga ganon na mga extra o sobrang pondo. Pero with these enhancements, Ma'am Malu, nakikita natin na bubuti yung benefit availment, no, ng ating mga miyembro. Pakipaliwanag lang ho, sir, kasi medyo parang may checkered history. O, ang PhilHealth, ano po, kakatwa na parang kailan lang na-hack yung inyong member database. Ano po? Pero ang sabi, naayos nyo na raw. Paliwanag nyo kung paano naayos. At recent 3 years, parang palaging nasa balita ang PhilHealth dahil sa abay, todo daw kayong magbigay ng bonuses at allowances at mga performance benefits packages sa inyong mga top executives. Pakipaliwanag nga ho yung unang issue, yung hacking. Ayos na ba ang inyong database? Hindi na ba problemado na parang baka magkaroon ng phishing o identity capture yung mga members ninyo sa mga hackers? Mamalu, gusto nating linawin na wala pong napasok na mga databases po All natin, right. no? Ano Nanatili nangyari? pong safe po yan at wala po sila, hindi yan napasok and therefore wala rin pong nakopya, wala hong nakuha po doon sa mga databases natin. So they remained intact. Ang mga napasok po ay mga workstations po. Ito po yung mga actual na mga computer na ginagamit po ng atin pong mga kasamahan na kung saan, syempre may mga nada-download ng mga data na ginagamit sa pagre-research, sa pag-compute, no, ng mga benefits at iba pa. So ito po yung mga nakuha, no. Fortunately, Ma'am Malu, yun po ang naging situation at atin na po na nagawa yung mga dapat nating gawin para hindi na po may iwasan na maulit po ito. So meron tayong sapat na antivirus na software at yung ating cybersecurity posture, no, ay atin pong pinapatatag. Hindi na ho kami kumbaga bumibitaw sa coordination namin with the DICT, gayon din sa National Privacy Commission. Ang sa gayon po ay hindi na po ito mauulit. Pinatatatag din natin yung mga internal systems and processes natin. Nang sa gayon ay
hindi wala pong makakalusot, no, sa Alright. pagdating sa bagay na ito. Makakaasa po yung ating mga miyembro na ginagawa po natin lahat para po hindi na ito mauulit. Wala naman po makakapagsabi 100% Mamalu na talagang kami hindi kami mapapasok, no? So talagang it's a matter of fortifying at not to be complacent, no, in this regard. Alright. So atin namang pinaigting yung information campaign natin para po yung mga miyembro ay maprotektahan sa mga posibleng phishing, no, at mga scam calls. At natutuwa kami, wala naman po kaming natatanggap na reports, no, related to that. So pagdating sa bagay na yan ay natutuwa po kami. Alright. Ikalawa ay dun sa issue nung Disallowances nyo, yung bonuses mga po. napakadami nyo daw binibigay na bonus. Alam nyo, Mamalu, ang atin pong compensation na structure po ngayon ay alinsunod, no, kung ano po ang nakalatag sa Executive Order 150, yung tungkol po dun sa compensation and position classification system, no, na ang nagpapatupad po nito at nag-oversee yung Governance Commission for GOCCs, no. So as we speak daw, wala na po tayong ibang mga sabihin na natin na incentives o allowances na binibigay, kahit tingnan nyo pa ho, no? Wala na po sapagkat talagang nakabantay po sa amin yung GCD at kailangan natin mag-comply dyan. Pero ngayon po lang yan dahil nung nakaraang mga taon talagang medyo naging bonggang-bongga ang mga bonuses. Ano po? Ng mga dating PhilHealth Board para maging pat. Well, Ma'am Malu, yun pong mga packages, no, yung mga incentives na pinagkakaloob sa mga nakaraan, yun naman po ay naninindigan tayo, above board po yun. Pero nung halimbawa, nung kinol yung attention natin ng Commission on Audit, hindi diniscontinue na po natin yon. At Alright. syempre, tayo po ay tumutugon, sumasagot sa kanila pong mga recommendations. So masasabi po natin na wala na pong dapat ipag-alala yung mga kababayan natin. Yung sweldo po ng mga taga-PhilHealth, alinsunod po yan doon sa sistema at patakaran na sinusunod din by the rest of the GOCCs. Para wag lang ho naman na madisbentahe ano, yung mga PhilHealth employees. Kasi po kayo ay government-owned and controlled corporation, ano po, na may sariling Tama po. charter. At dapat meron kayong sariling desisyon kung paano yung inyong position, classification at benefits. Ano po? Kaya lang, meron kayong natitira pang 7.8 billion pesos na notice of disallowances. At nakaraang 15 taon yata yung binibilang dito. Ano ho yung pagsasettle nitong total na to? Hindi lang naman ang head office, ang rin pong regional offices sa Central Luzon at Cordillera, kasama yata dito sa notice of disallowances. Well, sinasagot po natin itong mga notice of disallowance at sabi nga natin, naninindigan po tayo, may sapat na basihan yan sa atin pong charter sapagkat meron talaga pong authority ang PhilHealth, no, na Correct. iset yung kanyang compensation. But of course, ngayon ay nagagabayan na tayo ng Executive Order 150 at syempre ginagabayan tayo ng GCG. Ngayon, sabi nyo nga, marami dyan mga matatagal na sapagkat siyempre, matagal din po yung proseso, no? Pabalik-balik yan. Sasagot po kami, pagkatapos ay pag-aaralan po ito ng COA, for example, o pag-aaralan ng korte, pagkatapos sasagot, meron uuli na ano, no? Another set of recommendations. No? So, siyempre, matagal po yan. So, amin po talagang, siyempre, pinaglalaban, yung pong sa mga nakaraan, no? Sapagkat hindi naman po yan ipagkakaloob, Ma'am Malu, kung wala pong sapat na basihan sa sa batas, ano? So, yun lamang po ang amin pong position diyan. At yan, lahat po yan ay tinanggap naman, di naman yan tinanggap ng mga opisyal lang. Yan ay tinanggap po ng lahat po ng mga empleyado po ng tanggapan. Alright. Ngayon, Mr. Ray, ipaliwanag nyo nga sa amin, ang record nyo daw sa pagbabayad sa mga private hospitals ano or government hospitals na kumbaga ito yung inyong mga kapartner ano sa delivery ng mga services ninyo Opo. na covered 60 days dapat bayad sila.
Pero maabot daw minsan ng 75 days hindi pa kayo nakakapagbayad. At meron yatang issue din sa panig naman ng PhilHealth, yung ibinabalik ninyo na sabi ng PhilHealth reports 90 cases out of 100 nababayaran na se settle ng maayos. 3 to 4 nare-reject. Merong parang 28 ibinabalik doon sa ospital o doon sa health facility dahil meron kayong dagdag na dokumentasyon na kailangan. Okay, so sa panig ng mga ospital, ang bagal nyo daw magbayad. Sa panig naman ng PhilHealth, abay, meron yatang parang sabi nila nadodoktor o na-upgrade o nag-overclaim ang mga ospital. Ano yung totoo? Sa panig nyo, ba't ang bagal nyo daw magbayad? Well, una po ganito, Ma'am Malu, no? Yung pagbabayad ay mabilis po yan when it comes to good claims. No? Kapag yung claim maayos, kumpleto, mabilis po yan. Kung di ako nagkakamali, we ended the year no with an average turnaround time on national across all regions no ng mga siguro 33 days no. So it used to be 27 pero ngayon ang national average namin 33. Pero yung 33 days, Mamalu, ay mabilis pa ring dihamak doon sa 60 days no, na itinakda po ng batas. Kasi sabi sa batas, dapat maproseso, mabayaran within 60 days. So, yan po yan. No? At ang totoo niyan ay bago pa man mapunta sa PhilHealth yung claim, meron pong 60 days din yung mga hospitals para mag-file ng claim sa atin. So, wag nating kalimutan na 2 buwan din yan. No? At kapag sinagad nila yung 60 days, yan ay 2 buwan agad na sabihin na natin natenga yung claim ano. Pagkatapos pagpasok sa atin, we have another 60 days. But I am saying na on average nga 33 days na yung ating pagbabayad. So yan ay pag good claims, Mamalu, no? Ngayon, meron po talaga mga claims na binabalik at malaking percentage din po ito kung talagang titingnan natin. Pero bakit natin binabalik? Kasi po talagang hindi ho fit for payment. Sapagkat kung hindi naman natin iisa-isahin yung claim, bayad lang tayo ng bayad, kahit siguro kahit kayo, Mamalu, magkagalit po sa amin sapagkat pera nyo yung pinambabayad natin. Kapag defective yung claim, may mga for compliance, mayroong mga hindi napirmahan, no, kulang na document, yan po talaga binabalik. Yan ang isa sa mga nagiging source po ng mga discrepancy. Sinasabi ba, parang bakit iba daw yung record ng PhilHealth sa record ng mga hospitals, no? Sapagkat kapag binalik na po natin yan sa hospital, hindi na po natin ituturing na mga payables po yon. Sa libro po natin, lalabas po yon. Pero dapat sa bahagi naman ng hospitals, dapat hindi nila tuturing naman na receivables yun, no? Kasi for compliance yun, binalik po yun sa kanila. So yan ang reality dyan, no? Nagkakaroon ng discrepancy dyan. Meron pa ho, Mamalu, na de-deny. So mga claims na talagang denied na kasi may mga talagang hindi na na-comply, no? O kaya na-late na sa pag-file. So marami din yan, Mamalu. So ang ating pakiusap sa mga hospitals ay sana po ayusin talaga, siguruhin maayos yung claim nang sa gayon hindi na tayo magtatagal pa no ng pabalik-balik kung mababayaran o hindi no at maiwasan yung mga return to hospital claims at yung mga denied claims. Bakit paliwanag? So kung mabilis ang proseso, yung mga good claims, sabi ninyo, 2 months, 2 months, hospital 2 months, kayo 2 months. Sabihin na natin 1 month, 1 month to 2 months ang pinakamabilis na processing ano po, ng pagbabayad ng PhilHealth sa mga ospital. Pero kung bad claim, gaano katagal ho? Halimbawa, 2 months, 2 months, and then babalik ninyo yung papeles, yung ospital syempre mag-present ng dokumentasyon para maklaim nila. Gano'ng katagal ho yung mga bad claims? That's another 60 days to refile. O, 6 na buwan na. O, 6 na buwan na, di ho ba? Pagkatapos ay meron uli kaming 60 days no to process again. Kapag ayos na po, edi babayaran na po natin. Kung hindi pa rin ayos, nako, made-deny na siguro. Made-deny na. Oo. Ngayon yun nung mga denied na claims na yon, magkano yung total in overall sa lahat halos ng ospital? Sabi niyo meron kayong parang 12,000 health facilities ba na pinag
Sorry ma'am, wala po akong data na hawak, no? Pero kung di ako nagkakamali, yung mga denied claims sa parang at any given time yan ay pumapalo din ng mga 3%, no? To Okay. 4%. So yung 3%, 4% maliit pero po syempre malaki yan in terms of peso Ah, value, no? value. So I might not have the figures right now, but the message here really is that merong paraan para po maiwasang ma-deny yung claim. May Mm. paraan para po hindi ma-return yung claim at hindi po tatagal yung ating turnaround time. Okay, all right. Ngayon, dun ho sa mga denied claims, kasama ba yung parang ang mga ilang health workers, pasintabi po, minsan nagigimik na nag-overclaim o yung sabi nila kahit parang trangkaso lang, abay gagawing pneumonia o gagawing parang significant health case para lang makapag-claim ng mas malaki sa PhilHealth. May ganun ho ba? Kasi yun ang sabi-sabi na nag-overclaim ang ilang mga ospital at health workers para mas malaki yung benepisyo na makuha o claim na pera sa PhilHealth. Tama po yun? Well, the technical term for that is upcasing, ano po? So, Right. oo. May ganun. Unfortunately, Ma'am Malu, ay meron po niyan, no? Meron po Okay? niyan. Sa mga nakaraan, meron po niyan. At kapag ka meron namang mga claim, no, na sa tingin natin ay may bahid, no, ng daya, sabihin na po natin na gano'n, no? Ay yan po ay masasubject yung claim, no, sa further review. So Mm. maaaring yan po ay imbestigahan at kung wala naman po after investigation, kung wala namang nakita po na dahilan para po pagdudahan talaga yung claim, babalik naman po yan dun sa proseso. All right. So Okay. may ganun pong proseso, no ho. Syempre talagang lahat ng claim iniisa-isa po natin eh. Alright. Ngayon, para lang humaliwanag, ano yung epekto sa miyembro nyo? Kung halimbawa yung claim palso o bad claim, sila ho ba'y hindi makaka-claim ng PhilHealth benefits nila? Well, hindi po, wala pong effect sa kanila sapagkat yung kiniklaim ng hospital ay yun na pong reimbursement nila, no, sa PhilHealth. Okay. Ibig Right. sabihin ay na-grant na po, na-enjoy na po nung miyembro yung kanya pong benepisyo. Alright. So this time yung hospital naman na nagki-claim, so kung merong mga ganyang issue ay syempre kabawasan po yun, no? Kahit ba isang claim lang yan, kabawasan yan doon sa hospital sapagkat pinaluwala na po nila yan eh, Ma'am Malu, di ho ba? So Hmm. sila na yung unang Kita lang gumastos pwedeng para malugi. Ganun po ba? Opo, pwedeng malugi, no? Pwede. Pero ang sinasabi nga natin dito, bakit po naman nagagawa, no, na yung iba magsubmit ng maayos na claim, good claim agad, nababayaran po yun agad. So hindi natin inaalis yung possibility na talaga hong napakaraming mga ginagawa, toxic po, no, yung mga billing clerks, yung po proseso niyan sa hospitals. Naunawaan po natin yon. Kaya ang meron din tayong intervention, yung mga regional offices namin, na talagang they work closely with the hospitals, sineseminar po yung pong mga billing, yung mga nagpo-proseso niyan sa hospital, nang sa gayon, naiiwasan po yung mga ganong errors, no? Naiiwasan yung mga oversight. So pagka naiwasan yan, di bababa po yung incidents kung hindi man mawa-wipe out, di syempre happy tayo lahat. Happy kami, happy yung hospital. Okay. Magkano ho yung outstanding claims pa ninyo na to be settled? Meron ba kayong at least ganung figure? Kasi sabi niyo may 500 billion kayong reserve or parang surplus. Pero meron kayong ano yun, contingent liabilities ba yon na dapat bayaran ninyo kung sakaling masettle? Kami ay nakapag-settle sa mga partner hospitals natin ng 50 billion nito pong December end, no? Kung matatandaan nyo, Ma'am Malu, ay nung September ay meron tayong na-declare na 27 billion, no, na mga pending claims sa atin at ito po yung ating nag-commit po tayo na in 90 days, ibig sabihin hanggang katapusan po ng taon 2023 dapat ma-settle po namin. So we went beyond that, Ma'am Malu, because we paid, no, a total of 50 billion kasi we backtrack at meron pa ho kaming ilang mga claims pa na nakita. So we paid 50 billion, no, in claims na i-report natin yan sa Kongreso nung nakaraan. From January 1 to February 17, tayo po'y nakapagbayad na sa mga hospitals ng 20 billion. So
kung ikukumpara yan sa mga figures ng nakaraang taon for the same period, ay napakalaki ng difference. No? Malaki po yung ating naibabayad na, meaning nagtutuloy-tuloy na at nagiging mabilis yung paproseso, pagbabayad ng claims. Ang health po ba, ang PhilHealth in particular, napopolitika? Dahil alam natin na may mga congressmen o mga miyembro ng executive branch na mga doktor din at may-ari ng mga ospital. Hindi ho ba napapaboran sila kasi tila may ganoong balita nung panahon ng COVID, ano, na napa-advance ng husto yung parang reimbursement package for certain hospitals sa Davao City at sa ibang lugar. Hindi ho ba nababahiran din ng politika o political connections ang PhilHealth at ang mga ospital na inyong partners? Well, masasabi natin, Ma'am Malu, no, na pantay-pantay naman yung treatment natin sa lahat po ng ating mga partner providers. No? Sabi nga natin, kung good yung claim, walang dahilan para magtagal po yan sa PhilHealth. Pagka good, sabi natin, nagtapos yung taong 2023, on average, 33 days nababayaran namin yung claim. So, tingin ko lang, pagka bad claim talaga, doon po nagtatagal. Wala po kami magagawa when it comes to bad claims. No? If it's a bad claim, wala po kaming remedyong magagawa doon. Tatagal pa, no? Tatagal pa. And wala tayong special treatment kahit ba malaking hospital o maliit na hospital. Pagka naman nag-submit ng claim, pagka good, pareho pong mababayaran yun ng mabilis. All right. Isa na lang hong concern yung sa mga migrant workers. Ano, medyo malaki yung OFW population ninyo, tsaka yung mga self-employed. Ano po, sa mga paying members. Ano ho ba talaga yung sitwasyon? Saan sila, paano i-compute yung kanilang benefits? Kasi, syempre, kung workplace salary, medyo malaki po, ano, $500 o sabihin na nating abot ng $800 per month yung ating mga OFW, talagang aabot ng malaking halaga. Tapos paano ho yung benefits? Kasi kung meron silang HMO sa labas ng bansa, mukhang ang concern nila is, ano ba talaga PhilHealth ang gusto nyong gawin sa mga OFWs? Well, itinakda po sa Universal Healthcare Law, Ma'am Malu, Eh, na yung mga OFWs ay nakabilang sa direct contributors na. At sila po yung ang parang may tuturing sila as self-paying members kasi wala po silang employer na correct. lokal maliban po dun sa mga sea-based. No? Pag sea-based kasi ay andito yung kanilang mga employers, di ba? Pero dun sa mga land-based OFWs ay talaga pong solo nila no na binabayaran yung buong 100%. premium. Oo, 100%, no. So talaga pong sila ay ibinilang as direct contributors at as direct contributors subject po sila doon sa atin pong conditions no for contribution. Halimbawa, ngayong taon, it's 5% of our monthly income. Ang ating salary floor ay 10,000 pesos at yung pinaka-maximum no, yung ceiling for this year ay 100,000 pesos. So, subject din po dyan yung atin pong mga OFW members. Okay. Paano ho yun kung sakaling i-compute nila bigger at ang payment ho ba nila diretso sa PhilHealth? Kasi mukhang isa yun sa magiging problema kung ma-delay o meron kayong penalty. Ano po? Dapat within parang within certain days after yung yung 3 months makapagbayad sila. Ang problema ho nila is ano ba talaga ang parang availment ng membership, una, ng payment, paano yung proseso, at kung sakaling may benefits sila na kailangang i-claim. Ano ho yung mangyayari? Dito sila sa Pilipinas dapat mapa-ospital? Well, not necessarily, Ma'am Malu, no? Unahin ko na po. Actually, meron tayong mga flexibilities no, when it comes to OFW members. Sa pagkakaalam ko nga ay maaari sila na magbayad ng 2,400 kung gusto nila bago sila mag-depart, no, bago Yes. sila lumipad. And yung kapupunan ay pwede yan na unti-unting bayaran within the calendar year. No? So isa yan sa flexibility na binigay natin sa mga OFW members at alam ko hanggang ngayon no, ay enforce pa rin po yung flexibility na yan. Ikalawa ay entitled sila to the full benefits no, kahit na sila ay makonfine sa abroad. In fact, hindi lang po mga OFWs ang makaka-claim
sakaling inabot ng pagpapakonfine abroad. Kahit po tayong lahat, no, kahit hindi tayo OFW, basta inabot tayo ng confinement abroad, maaari po yung i-file dito sa PhilHealth, no? At meron ng mahaba-habang filing period na binigay kami dyan, na instead of 60 days, 180 days, no? At ang kailangan lamang namin, among others, yung statement of account, yung abstract, no, yung diagnosis, at yung pong resibo. So, yan po ang ating kailangan para ma-reimburse po kayo, equivalent doon sa case rates na nakatakda po dyan. So, kahit may HMO sila, kasi merong mga OFW sinasabi na mas superior, no? Superior daw yung kanilang coverage. Swerte po sila, no? Pero alam niyo po, hindi lahat ng OFWs meron yan. Di ba? So paano naman yung OFWs na wala po niyan? So may PhilHealth po tayo. Ngayon, ang isa pang kagandahan po nito, Ma'am Malu, yung pong mga qualified dependents nila dito sa Pilipinas, magbe-benefit din sa kanila pong PhilHealth coverage. So yun yung nakakalimutan ng ilan sa ating mga kababayan. Meron sila mga kaanak dito na yun po ang nag-utilize, no? So ako, yung mga OFWs natin, for sure, marami sa kanila malulusog, no? Halos di nagkakasakit. Yung mga kaanak dito, sila po yung talagang truly nagbe-benefit. Pero kung minsan susumahin natin, aabot ng mas malaki yung contribution nila kung halimbawa lagpas $200 yung kanilang sinisweldo. So ibig sabihin, 100% yung ating mga land-based OFWs ang magbabayad doon. Tila doon yata sila may konting hinaing. Opo, no? Actually, as a last point nga dyan, Ma'am Malu, gusto nating i-share na yun nga, no? We are a social health insurance program po, no? At we operate under the principle of social solidarity. Tama ho yun, pero parang kawawa sila dahil talagang actually kung compare mo, mas mataas yata yung sweldo nila tila dahil foreign currency. Pero talagang pareho din naman yung socio-economic conditions ng kanilang mga pamilya. We are a social health insurance program and we operate under the principle of social solidarity, kung saan yung may mga kakayanan, no? Siya yung tumutulong, no? Nag-assist, kumakalinga doon sa mga kababayan natin na walang kakayanan. Sapagkat yung atin pong mga binabayad, commensurate sa atin pong kaya, sa ating kakayanan, ito po'y pinagsasama-sama, malaki man, maliit man, pinagsasama-sama into one pool of fund. At ito po yung nile-leverage natin para po magbigay ng mga napapanahong benefits sa mga miyembrong nagkakasakit. Alright. So alam niyo po, oo, pwedeng isipin, no? Ang laki ng binabayad natin, pero yun po talaga yung prinsipyo, no? Tayo po kasi yung may kaya, and therefore tayo po ang papasan para tayong para tayo pong yung may malaking bahay, no? At tayo po lahat pumapasan dun sa malaking bahay. Okay. Siyempre po, sa ganyan, yung mga malalakas, sila talaga po yung, di ba, yung unang pumapasan. Yung pong medyo konti yung lakas, gusto pa rin tumulong, no? Pumapasan pa rin, pero siyempre, yung commensurate lang din sa kaya po nila. It's basically that way, Ma'am Malu. Now, alam naman natin, meron pong mga panukala sa Kongreso na reviewin yung Universal Healthcare Law in the light of many issues and concerns, no? For example, by the OFWs. So kami po tumitiwala na lalong mafo-focus po ito, no, itong discussion sa issue na ito. And kami naman sa PhilHealth, kung ano po ang wisdom ng Kongreso tungkol po dito, yun lang naman ang pinapatupad ng PhilHealth. Walang labis, walang kulang. Okay. Meron lang minor item. I don't know it's a minor or a major item. Bakit 2 million lang ang government personnel na paying? Parang tila overwhelmed by private sector self-employed OFWs doon sa paying members. 2 million lang from government ang paying? Actually, as of year end of 2023, it's 2.9 million, no, Ma'am Malu. Tapos 18.1 million naman yung mga nasa pribadong sektor for a total of 21 million. So ito po kasi, no, yung naka-declare ito sa atin po, no, na mga employees, no, sa government sector.
Mhm. So malamang marami po din diyan mga job orders, no? Kung maraming job order contractors, wala sila sa hindi sila binibilang as employees, no? They could be more, they could be that many, pero nabibilang po sila sa ibang category, sa self-paying. Pero parang mali ito yun kasi kung ibibilang natin yung mga guro, yung mga sundalo at pulis, eh lagpas-lagpas tayo sa 2 million ano po na public servants natin. Hindi ho yata kapani-paniwala yung 2 million. 2.9 sabi ninyo. Pero 2.9 million compared with 18 million sa private sector. Para tila ang pumapasa ng problema ng PhilHealth ay yung pribadong sektor. Well, we will look into it, no, Ma'am Malu, pero ngayon kasi yung mga premium contributions ng atin pong mga nasa public sector, yan po ay nafa-facilitate po, no, ng atin pong DBM, no, yung DBM. So lahat ng mga national government agencies, di ba, ay yung Correct. kanila pong pambayad, no, sa mga social insurance contributions ay yan ay fully accounted for. Yan po ay pino-provide po ng national government, di ba? So I guess we will have to further look into this, no, Ma'am Malu. Pero sa ngayon ay ito po ang nasa talaan po ng PhilHealth. Alam ko, ayaw ninyo na mabahiran ang PhilHealth na record na gusto binipilit niyo ngayon na pagyabungin, ano ho, na pagandahin, na ayusin. Pero may mga nakaraan ng eleksyon na ang PhilHealth card for indigents ay nagamit para sa politika, di ba ho? Yung GMA Cares o yung pagdidistribute ng PhilHealth card sa mga indigents natin ng mga botante. Ano ho yung pagsisiguro na sa darating na halalan hindi magagamit ang PhilHealth kung ano man ang mga balak ng mga politiko natin? Well, una po ay yung ating PhilHealth card ay standard na PhilHealth card po yan, no? Wala na hong ibang mga elements pa na ini-include dyan. Before, may mga mukha dyan, no? At ibang logo, ano po. Ngayon ay hindi na po, no? Ikalawa ay yung ating mga mahihirap na mga kababayan ay automatic, no? PhilHealth covered at national government na po ang nagbabayad sa kanila. Wala na ho tayo nung sponsorship program kung saan dati-rate yung mga lokal na pamahalaan, nakikipag-partner kami sa kanila para po sa enrollment ng mga mahihirap nilang mga constituents, no? And therefore, sa prosesong 'yon ay maaari po, no, na isipin na pwedeng pasukan nga yan ng politika, di ba? Pero wala na po 'yun, no? Magmula po nung naipasa yung pong sin tax law ay kinuha na po ng national government yung commitment na yung PhilHealth coverage, PhilHealth contributions ng mga mahihirap, hindi, sagot na namin yan. Sagot na yan ng national government. No? Taon-taon, babayaran natin yan. So Hmm. isa yon sa mga institutional arrangements na nakita natin na siyang poprotekta o mag-shield, no, sa programa from politics, no, as you were mentioning po, Ma'am Malu. Re-electionist po si Senator Bongo. Siya ho yung nagpauso, ano ho, noong one-stop shop na parang PhilHealth, PAGCOR, PCSO, sama-sama na magtutulungan at magbibigay ng medical services. Yun ho ba i-revive pa ulit? Mukhang gusto niya yatang ituloy-tuloy yung programang yun. So hindi lang siguro si Senator Bongo, to be fair, ano po, marami hong politiko ang parang sumakay doon sa programang yun. Ano ho yung posisyon ng PhilHealth Board ngayon? Well, Ma'am Malu, ito pong, you must be referring to the Malasakit Center. Exactly. Mhm. Yes, so actually, Ma'am Malu, yung Malasakit Center was established by virtue of a law. At ayon sa batas ay bahagi ang PhilHealth, no, sa mga serbisyo at mga ahensya na bubuo ng Malasakit Center, no, para po matulungan yung mga mahihirap na mga pasyente, mga kailangan ng tulong. And therefore, by this mandate of the law ay tayo po'y nananagot, Ma'am Malu, no? Ah, na tayo po'y maging bahagi po ng Malasakit Center. In fact, kasama po 'yan sa lahat ng aming mga arrangements, no? We make sure na bawat Malasakit Center, meron po kaming tao doon nang sa gayon ay sa lahat ng mga ahensyang tutulong, pangunahin nandun po yung PhilHealth. So, Okay. yun lang po ang aming position dyan, Ma'am Malu. May batas po na nagtatakda niyan and therefore doon tayo sa
itinakda po ng batas. Hindi naman ho yata yung batas ang problema o yung pagsasama-sama ninyo. Ano po? Mukhang ang problema is bumibisita at sumasakay yung mga politiko sa mga malasakit centers ninyo. Parang nangunguna pa sa mga doktor at health workers at PhilHealth PAGCOR PCSO personnel sa pamimigay ng ayuda tapos papapicture at photo op. Di po ba? Babawalan nyo ba sila ngayon na pumunta sa mga malasakit center? Well, wala po tayo na kapangyarihan na bawalan po yung ating pong mga minamahal na mga lingkod bayan, no, na gusto po na syempre magserbisyo sa grassroots. Basta tayo po nasa Malasakit Center to do our mandate, and our mandate is to ensure na yung mga kababayan natin na lalapit sa Malasakit Center ay maibigay natin kung ano yung dapat ibigay sa kanila. Sa bahagi ng PhilHealth, yun pong health insurance benefit. So no more, no less. Opo. Oh, but you don't really need the politicians to be there. Dahil wala naman silang papel, ano po? Except magpa-picture. Well, we don't want to comment po, no? Pero syempre, nagpapasalamat tayo sa kanila kasi sapagkat sila po yung instrument para po maipasa yung batas, no? Sila po yung dahilan para po mapondohan halimbawa yung malasakit operations, di ba? So I think it's beyond us, Ma'am Malu. Ang sa amin basta nandun kami for a certain reason, and that is to serve the patients. Bilang membro ng ng PhilHealth, ano po, totoo naman po na ang mahalaga sa PhilHealth hanggang retirement, meron kang benepisyo na pwede hingin, kunin. Unlike an HMO, yung health card na parang pagka tapos na yung period of coverage, wala na. Ano yung masasabi ninyo? Bakit dapat magtiwala ang mga tao ngayon sa PhilHealth kahit na marami ng mga lumipas na mga issues, sakuna at mga puna sa PhilHealth? Bakit kailangan manatiling nagtitiwala ang mga tao sa PhilHealth? Yes, no? Because unlike the HMO sa PhilHealth ay lahat po ay welcome. Wala po tayong mga preconditions, no? Bago po ang isang kababayan natin, bigyan natin ng benepisyo. Wala tayong nire-require na medical check-up, no? At kung may mga pre-existing condition, halimbawa, yung kababayan natin, wala ho kaming mga requirement na dapat mas malaki yung contribution mo sapagkat ikaw ay matanda na o kaya ay merong mga existing illness, di ba? Wala ho yan sa bokabularyo ng PhilHealth. So lahat po talaga tayo ay dapat kasama po dito. Kasi mahina, malakas, malusog, may sakit, bata, matanda, yun na yung prinsipyo ng programa eh. Dapat sama-sama po tayo dito. At social solidarity, no, bayanihan, nagtutulungan. Kung meron man po mga naging mga issue sa mga nakaraan na mamalu, nalagpasan po natin lahat ng yon. Kalimutan Kaya na muna. well, hindi natin sinasabing kalimutan po, pero po ang sinasabi natin, nalagpasan natin pare-pareho, di ba? At ang PhilHealth nandito pa rin. So Alright. ano pong masasabi natin doon? Ibig lang sabihin, yung PhilHealth po, naging totoo sa kanya pong mandato. Alright. Ngayon, paki-shout out ho dun sa mga non-paying na mga members na qualified. Sino-sino, kahit hindi magbabayad, ang pwedeng maging PhilHealth member. Ilista nyo po yon kasi kasama senior citizens, PWDs, single parents, sino pa ho? Tama po, no? Nakalimutan ko yung punto na yon. Meron tayong tinatawag na indirect contributors. Correct. Sila po yung mga mahihirap nating mga kababayan. In particular, yun pong mga kababayan natin na nasa listahanan ng Department of Social Welfare Or and PhilHealth. Development. Opo. Ikalawa, yung mga senior citizens, yung pong mga persons with disabilities, yung pong mga nagbabalik loob sa pamahalaan, kasama po sila na binibigyan po natin ng PhilHealth coverage. Yun po mga solo parents, no, ay kasama din po sa programang ito. At pati na yung mga lifetime members ay kasama din po, no? So ang isang retirado po, nabanggit nyo kanina, yung isang retiree, habang buhay na po silang covered basta na-meet na yung dalawang conditions, yun pong na-meet na yung age of retirement, which is 60, at naka 120 monthly contributions sa programa. So by then, tayong lahat, no, mamimit natin yung conditions na yan at hindi na po tayo magbabayad ng contribution at covered na po tayo for life.
All right. Okay. So magandang balita ho yan. At saka siguro kailangan paliwanag ng husto kasi para maging malinaw na pwede silang maging non-paying members ng PhilHealth, non-contributing members. Hindi kailangan ng politiko, di ba po, na ma-sponsor pa sila. Opo, opo. Tama po, no? Hindi po kailangan. Sapagkat minabuti po ng mga batas na gawaran po ng PhilHealth coverage yun pong mga vulnerable sectors. Meron pong batas, yung RA 10645 para po sa mga senior citizens. Yung RA 11228, no? Para sa mga persons with disabilities. Meron pang naunang batas, I think 2 years ago, no? Sa solo parents, no? Meron din sa kasambahay, no? At iba pa. Ayan. So tama po, no? Yung pong programa ay para po sa lahat, no? Wala pong Okay. special treatment, no? Lahat po bukas. Alright. Kasama po ba dyan yung indigenous peoples at saka yung atin pong persons deprived of liberty? O yung sabi niyo kanina yung nagbalik loob, mga rebel returnees yun, ano po? Yun yung Mhm, mga mhm. IPs natin, kasama ba dyan? Opo, kasama rin po sila, yung IPs. In fact, siguro para kung lalahatin na natin, Ma'am Malu, sa Universal Healthcare Law, dineclare na Correct. po doon, lahat ng Filipinos automatic members. Alright. So, gusto nating linawin po, no? Basta Pilipino ka, miyembro ka na po ng PhilHealth. Wala na po tayong dapat pagtalunan, wag na po kayong mag-agam-agam, wag na po kayong mag-alinlangan. Basta Pilipino ka, PhilHealth member ka. Ang amin na lamang pong kampanya, Ma'am Malu, ay yung tayo po'y magparehistro. Kasi kung may rehistrado tayo, may record tayo sa PhilHealth, and therefore kapag tayo po ay gagamit ng benefit, nasa ospital na po tayo, may iwasan po natin yung hassle o Correct. yung abala. Makakagamit naman po ng benefit, pero syempre medyo may konting hassle sapagkat una, hindi ka makita dun Listahan. sa The sa data record, hindi ka center, makita sa database. listahan, di ho ba? And therefore, kung wala ka sa listahan, meron naman tayong specific na mga gagawin habang naka-confine yung pasyente. Pero syempre, sa halip na makafocus ka, no? Makafocus ka na sana dun sa pagpapagamot, sa pagpapagaling, nahassle pa, no? Nahassle pa Alright. tayo. Yun ang kahalagahan na meron tayong tala o record at meron tayong PhilHealth ID number para pagpasok natin sa ospital, i-check na lang yun ng ospital dun sa PhilHealth database. Pag nakita, okay, ayos na. Di ba? Oh. Di, Oh. hindi naging maabala doon sa pasyente. Okay. So, ibig sabihin is hindi kailangan ng politiko, nasa batas, palista lang. Dapat maging miyembro ng PhilHealth. Okay, on that note, bantayan po natin yung mga next steps. Mukhang talagang nag-aayos ng ah, kabahayan, ang kabuhayan at ng pinansya itong ating PhilHealth. Ano po? Maraming maraming salamat, Mr. Ray Balenya, ang Vice President for Corporate Group Affairs ng Philippine Health Insurance Corporation. Magandang araw po, Mr. Ray. Salamat. Magandang araw, maraming salamat Ma'am Malu at mabuhay po kayo.